Losing you is something I could never handle. Hindi ako makakapayag na hiwalayan mo na lang ng ganun. Dear Amihan Stories presents Bachelor Series 2, Marry Me Again, Dear Wife. Written by Ate Samuha, 21. Walter, you're really late. Are you even going to make it to our family dinner? Sana, nakakahiya na sa pamilya na mapapangasawa mo. Kanina pa kami naghihintay rito. Sabi ng mami ni Walter na si Adelia de Alcantara. Kausap niya ito sa phone. Baka sa boses ito ang disappointment. I'm on my way, ma'am. I just got stuck in the traffic. I'm sorry. Hingin pa umanhin niya sa ina. Narinig na lang niya ang pagbuntong hininga nito bago nagpaalam na ibaba na ang tawag. Si SPO3 Walter Enoch D. Alcantara, 29 years old, ay ipinagkakasundo sa isang transactional marriage para sa land deal ng kanilang mga pamilya na magiging firing range. Sa sistema ng mayayamang pamilya, karaniwan ang ganoong kasunduan upang mapalago at mapanatili ang negosyo ng bawat pamilya. Kaya bilang isang masunuring anak, ay pumayag siya sa kasunduan. Kung bakit naman kasi kahit gabi na, traffic pa rin. Reklamo niya. Matapos ang ilang minuto ay nakarating din siya sa restaurant kung saan ginaganap ang family dinner nila. Gaano ba kagwapo si Walter Enoch de Alcantara para magustuhan agad siya ni Daddy? Natigilan si Walter na marinig ang boses ng isang babae. Nagsalubong ang kilay niya. Hindi naman naniniwala sa transactional or arranged marriage ang daddy ko. Pero bakit biglang pinipilit niyang ganitong setup? Bahagyang tumaas ang kilay niya. Napatingin na siya sa babaeng nakasandal sa hood ng pulang sasakyan. Nakakrus ang magkabilang braso nito sa dibdib. Excuse me? Pukaw niya sa atensyon nito. Baka ito ng babaeng napupusuan ng mga magulang niya. Roba Abeliera? Sukat doon ay napatingin ito sa kanya. Salamat sa tulong ng ilaw mula sa poste dahil malinaw niyang nakita ang maamo nitong mukha. Nakasuot ito ng pulang off-shoulder dress at nakalugay sa balikat ang buhok nito. Yes? How come you know my name, sir? Tanong nito at sa hindi niya malaman na dahilan ay bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya. So, I'm really going to marry someone this beautiful? Tanong niya sa sarili. Para itong anghel sa kanyang paningin. Excuse me? May sinasabi ka ba dyan, sir? Miski ang boses ito ay malamyos. Miss, you're probably wondering how good-looking Walter Enoch de Alcantara is, huh? What? Anong pinagsasasabi mo dyan? At sino ka ba? Kunot noong tanong nito. Naglahad siya ng kamay at ngumiti. I'm Walter Enoch de Alcantara. You are my soon-to-be, Mrs. de Alcantara, am I right? Nanlaki ang mga mata nito at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Wala naman itong maipupuna sa kanya. Nakasuot siya ng dark blue long sleeves na nakatupi ang manggas hanggang siko niya at itim na slak naman ang pang-ibaba. Ayaw man niyang magbuhat ang sariling bangko ay aminado siyang may itsura naman siya. Totoong ikaw si Walter Enoch de Alcantara? Yung pulis? Pagkukumpirma nito. Bahagya siyang tumango at ininguso ang nakalahad niyang kamay. Napatikim ito at mabilis na tinanggap ang pakikipagkamay niya. Sa huli, napangiti na lang siya nang maramdaman ang kuryente na magdikit ang kanilang mga palat. Dinala niya ang kamay nito sa kanyang labi upang dampian yun ng halik. I'm Roba Abeliera. Nice meeting you. Walter Enoch de Alcantara. So, sa tingin mo, pasado na ba mukha ko? May Mrs. de Alcantara? Hey, hindi pa tayo kasal. Don't call me that. Sita nito at pasimpleng umirap. Pero nakikita niya ang pagpula ng pisngi nito. Tara na sa loob. Baka hinahanap na tayo ng parents natin. Anyaya niya at hindi na niya binitiwan ang kamay nito. Hindi naman nagprotesta ang dalaga. Sa halip ay nagpaubaya na lang sa kanya. Samantala, namamangha pa rin si Roba sa mapapangasawa niya. Hindi may pagkakaila na guwapo nga ito, kagaya ng sinabi ng kanyang amang si Simon Dos Abeliera. He's guwapo nga at mukha rin naman siya mabait.
Bulong niya sa sarili. 21 years old na si Roba Abellera at sa susunod na taon ay graduating na siya sa kursong BS in Criminology. Bilang panganay, alam niyang may responsibilidad siya, kaya tinanggap niya ang kasunduang yun, hindi lamang dahil sa obligasyon, kundi dahil iyon din ang kagustuhan niya. Hindi na masama. Tumatangon sambit niya. Nilingon siya ni Walter at nginitian ito. Oo, heto na pala sila. Sabi ni Ginang Adela del Alcantara, ang mami ni Walter. Natuwa mga ito na makita magkasama sila. I'm sorry for being late, Ma'am and Dad. Kumusta po, General Abellera at Madam Solis? Magalang na bati nito. Nakagat niya ang labi. Tunay na gentleman nga ang binata. Hindi lang pala sa pagiging gwapo nito, kaya ito nagustuhan ng daddy niya, kundi ang pagiging magalang at mabait nito. Maayos naman kami, iho. Sige na, maupo na kayo. Roba, anak. Tawag ng daddy niya, tumangulang siya. Walter, sina Sahadi at Timothy pala, nakababatang kapatid sila ni Roba. Magiliw na sabi naman ng mami niya. Binati ng dalawa niyang kapatid si Walter. Napanguso siya nang humalik din ito sa likod ng palad ng kakambal niya. Gentleman nga, usal niya. Nang akmang uupo na siya sa tabi ng mommy niya, ay inunahan na siya na lalaki. Ipinaghila siya nito ng upuan. Thanks. Ngumiti na naman ito sa kanya, dahilan para bumilis ang pintig ng puso niya. Mukhang hindi tayo mahihirapan sa mga bata. Sabi ng ama ni Walter, pareho naman nakangiti ang kanilang ina. Mukha nga. Tugon ng daddy niya. Doon nagsimula ang usapan nila tungkol sa kasal. Bunga ng kasunduan ng pamilya, hindi ng pag-ibig. Ngunit hindi nila namamalayan na magkakamabutihan pala sila. Isang gabi na abala si Roba sa pagre-review ay tumunog ang cellphone niya. Huminto siya tinignan ng screen. Hello, good evening, Sergeant Pebu. Kausap niya sa kabilang linya ang asawa. 1 taon na rin mula nang ikasal sila. Good evening, Milo. What are you doing right now? Tapos ka na ba mag-review? Hindi pa. Matutulog na rin ako mamaya kapag natapos ko to. Sagot niya. May tutulong ba ako? Napangiti siya at napailing. Kaya ko na po ito. Sisiw lang. CDI 4, Bebu. Organized Crime Investigation. Sige, ituloy mo. Huwag mong ibaba ang tawag. I'll wait until you finish. Sabi nito. Namulang pisngin niya at saglit na natahimik. Maayos at magalang paraan ang pakikitungo nito sa kanya. Milo, are you there? May sasabihin pa ako, pero bukas na lang pala. Gusto kong sabihin ng personal. Ano sasabihin mo, Walter? Bukas na, Roba. Okay po, Bebu. Tatapusin ko muna itong pagre-review ko. Okay, Milo. Naka-duty ito bilang pulis kaya sa tawag lang sila nag-uusap. Pero kahit abala sa trabaho, ay palagi siyang minomonitor nito. Hindi dahil istrikto ito pagdating sa kanya. Yon ang paraan nito para mabantayan siya kahit nasa malayo. Dan na, Bebu. Sabi niya na matapos sa ginagawa. Good, Milo. Naging katuwang niyang asawa sa maraming bagay. Kapag off-duty ito, tinutulungan siya sa assignments para mas mabilis siyang matapos. Iyon ang bonding nila kapag nasa kondo sila. Are you going to sleep na, Milo? It's already 11. Wika nito sa kabilang linya. Ay oo, inaantok na rin ako eh. Wait, Bebu, ayusin ko lang mga gamit po. Inay si Roba mga libro, pinatay ang laptop at inilagay iyon sa bag para madali na lang dalhin kapag uuwi sa kondo. Nasa bahay kasi siya ng mga magulang niya dahil ayaw ng asawa niyang matulog siyang mag-isa sa kondo. Pagkatapos ay humiga na siya sa kama. Bebu? Tawag niya. Nandito pa ako, Roba. Matutulog ka na ba? Opo. Okay, susunod na lang ako sa bahay niyo bukas dahil off-duty ako. Ano nga ulit yung sasabihin mo? Tanong niya. Naaalala niya sinabi nito kanina at hindi na siya makapaghintay pa. Bukas na lang, Milo. It's a surprise. Parang nakakakaba naman yung surprise mo. Sabi niya. Tumawa si Walter sa kabilang linya. Ngayon lamang ito nagsabi ng surprise. Sige, good night na nga lang, Bebu. Good night too, Milo. Sleep well. See you tomorrow. Iyon ang huling narinig ni Roba bago niya ipikit ang mga mata at tuluyang nakatulog. Kinabukasan,
Nagising si Roba sa sunod-sunod na katok. Anak, tawag ng Daddy Simon niya. Unti-unti siya nagmulat ang mga mata at nag-inat bago bumangon. Gising ka na ba anak? Kakain na tayo. Opo Dad, susunod po ako sa baba. Sagot niya. Tumayo siya at dumiretso sa banyo para mag-toothbrush at maghilamos saka lumabas ng kwarto. Good morning, Mommy. Good morning, anak. Halika na, ikaw na lang hinihintay namin. Nakangiting bati ng Mami Solis niya. Good morning, Daddy. Bati niya sa ama. Good morning din, anak. Lumapit siya at hinalikan nito sa pisngi. Ginawa niya rin yon sa kanyang ina. Umupo ka na at kakain na tayo. Hindi na makapaghintay si Sahadia. Biro ng daddy niya. Tumingin siya sa kakambal na nakanguso bago umupo sa pwesto niya. Kaharap niyang bunso nilang kapatid na si Timothy. Dali na ate, gutom na ako. Reklamo ni Sahadia habang hinihimas ang tiyan. Hay nako Sahadia, puro ka pagkain. Anya rito. Breakfast to ate, magagalit sila mami and daddy kapag hindi tayo kumain bago pumasok sa school, di ba? Katwiran ni Sahadia na totoo naman. Sa tahanan nila, may mga patakaran at alituntuning ipinapatupad ang kanilang mga magulang. Ginagawa yun upang mapanatili ang kaayusan, disiplina at seguridad ng pamilya. Para kay Roba, ang ganoong sistema ang lalong nagpapalalim ng relasyon nilang magkakapatid at ng kanilang mga magulang, nagbibigay daan sa mas matibay na ugnayan at maayos sa samahan sa loob ng kanilang tahanan. Kain na! Masiglang sabi ni Sahadia na pumalakpak pa, nauna itong sumandok ng pagkain. Sahadia, your manners! Marahan na sita ng Daddy Simon nila. Sorry po, Daddy ko. Malambing na paumanhin ito sabay peace sign. It's okay, pero hindi pwedeng ganyan sa training kapag nagpulis ka na anak. Paalala ng kanilang ama. Na, hindi naman ako magpupulis daddy no. Magiging chef po ako. Magtatrabaho ako sa cruise ship. Gagawa ko ng sarili kong menu at magpapatayo ng malaking restaurant. Tapos syempre daddy, walang libre doon. Magbabayad kayo. Mayaman naman kayo eh. Pangangatwiran ng kakambal niya. Natawa silang lahat. Sa kanilang tatlo, si Sahadia talaga ang hindi nangangarap na sumunod sa yapak ng kanilang ama. Siya naman, pangarap niyang maging tulad ng Daddy Simon niya. Bata pa lang siya, ito nang hinahangaan niya. Kahanga-hanga ito sa lahat ng aspeto, lalo na bilang padre de pamilya. Ay sus, huwag magsalita ng tapos. Hindi mo alam kung paano maglaro ang tadhana sa Hadia. Sabi ng Mami Solis nila. Mami, ang course ko po lang po malayo na sa pagiging uniform personnel no, hindi tulad nila ate Timothy. Depensa ni Sahadia. Marami talaga itong katwiran kapag tungkol sa pagiging uniform personnel ang usapan. Okay, hindi naman namin kayo pipigilan sa gusto niyo mga anak. Sabi ng daddy nila. Madalas silang sabay-sabay kumain. Bahagi yun ang rule ng kanilang ama. Doon ito nangangamusta at doon din nagsisimula ang kanilang family bonding. Copy, Daddy! Sabay-sabay nilang sagot. Bilib na bilib si Roba sa kanilang mga magulang. Masasabi niyang pinagpala sila sa pundasyon ng pagmamahal na ibinigay ni na Mami Solis at Daddy Simon. Good morning everyone. Nahuli na ba ako? Isang boses ang nagpatigil kay Roba at napalingon siya sa kung saan ang galing yun. Gumiti siya na makita si Walter. Wala na itong pang-itaas na uniforme. Nakasuot na lang ng white round neck t-shirt na nakatuck in sa GOA pants niya. Hindi na rin ito hinubad ang patrol shoes. Nandiyan na si Kuya! Rinig niyang sabi ng kapatid niyang si Timothy. Good morning Kuya Walter! Good morning ulit Timothy. Good morning Milo. Pagkatapos ay nagbano ito sa mga magulang niya at saka umupo sa tabi niya. Pumalik pa ito sa kanya noo. Off duty ka na ba Walter? Tanong ng daddy niya rito. Yes, Dad. 3 days. Nakangiting sagot nito. How's your duty? Muling tanong ng kanyang ama. Nakakapagod, Dad. Pero kaya naman. Masarap maglingkod sa bayan. Tumayo siya't inasikaso ang asawa. Kumuha siya ng plato at utensils, saka maingat na inilapag ang mga yun sa harapan nito. Thank you, love. Naramdaman na naman niya ang init sa magkabila niyang pisngi. Uy, sa Ate Roba, kinikilig oh.
Kantyaw ng kakambal niyang si Sahadia. Pinandilatan niya ito ng mata pero humagikik lang ito't yumuko. Pagkuway ibinalik ang atensyon sa pagkain. Kumain ka na, Walter. Anang mami niya. Mahirap talagang maging pulis, Kuya Walter. Nakakapuyat pa. Singit ni Sahadia na nakatingin naman sa kanya. Tumaas ang kilay niya. Hindi gusto ng kapatid niya na magpulis siya dahil babae daw siya. Kaya tinitiyak nitong madi-discourage siya. Hindi naman, Sahadia. Basta mahal mo lang profession mo. Sagot ng asawa niya. Hay nako, Sahadia, kapag pangarap mo walang mahirap. Depensa niya. Ate, kaya ako mahal ang pagkain eh. Kumain ka na, Sahadia, maagang klase mo. Utos ng mami nila. Dahil sa bida-bida nitong personalidad, binansagan nitong Jollibee nung bata pa lang sila at ang isa pang dahilan, malusog ito dahil food lover. Kapi, Mami, masarap pa naman ang breakfast natin. Nakangiti nitong tugon. Oo, kaya nga kumain ka na, huwag ka nang magdadaldal, baka malit ka. Paalala ni Daddy Simon. May bagong bukas sa restaurant malapit sa school, love. Gusto niyo ba subukan ni Sadia? Tanong ng asawa niya. Saka na kapag may time na, Bebu. Sagot niya. Biryani House ang pangalan ng restaurant. Authentic Arabian at Asian cuisine ang ino-offer. Next week, kakain tayo doon. Wow! As in, kuya. I'm here lang talaga ate kapag gusto mo nang kumain doon ha. Handa ako maging taga-ubos mo ng pagkain. Malakas to! Singit ni Sahadia, sabay taas ang braso. Pinisil pa nitong kunwaring muscle kaya umiling na lang siya. Sige, yayain na lang kita kapag pareho na tayo ng schedule. Sagot niya. Nakita niya sumimangot ito. Matagal pa yun, Ate Roba. Oo, matagal pa. Kaya mag-aral ka muna sa Hadia. Okay, fine, whatever. Maarte nitong sagot. Tama na yan. Sa Hadia, nakarami na ng salita. Hirit na naman ang mami nila. Mami naman, ako na naman. Reklamo nito na ikinatawa nila. Kumain na nga tayo. Sabi ng mami niya. Maya-maya ay nagpaalam na si Walter sa mga biyenan niya. Tuwing may duty siya, gusto niyang manatili sa bahay ng mga ito ang asawa niya. Sinusundo lamang niya ito kapag off-duty siya. Daddy, alis na kami. Paalam niya kay Daddy Simon. Mami, salamat sa pag-alaga sa asawa ko. Walang anuman, Walter. Shall we, Milo? Anyaya niya sa asawa. Sige, magpapaalam muna ako kay Mami at Daddy. Sagot nito. Na makapagpaalam na sa mga magulang ay inalalayan na siya makasakay sa kotse. Kumusta ang tulog mo kagabi? Nakatulog ka ba na maayos? Usisa niya habang bumabiyahe sila. Okay lang naman, Bebu. Mahimbing naman ang tulog ko. Nakangiti nito'ng sagot. Ikaw ba, Bebu? Kumusta naman ang duty mo? Tulad ng dati, wala nagbago, Milo. Sagot naman niya. Nga pala, Bebu, I remembered. Di ba may sasabihin ka? Next week, donning and pinning ceremony namin. Tugon niya sa asawa. Sa gilid ng mga mata niya, nakita niya napatingin to sa kanya. Napanganga ito bago pumalakpak. You're promoted? Gulat at manghan tanong nito. Yeah. Oh wow, congratulations! SPO for Walter Edok de Alcantara! Masaya nitong sabi sabay saludo sa kanya na ikinahalakhak niya. Thank you, love. Gusto kong ikaw ang magpinsarang ko. Celebrate din natin ang promotion mo next week, Bebu. Kaya kakain tayo sa bagong restaurant malapit sa school niyo para hindi na kayo may istorbo ni Sadia. Mataman niyang tinitigan na maamong mukha ng asawa. Sa unang tingin pa lang niya noon kay Roba, nakuha na nito ang atensyon niya. Mas mature at may malawak na pangunawa ito kumpara sa ibang babae. Kaya gusto niya mag-work ang relasyon nila. Open-minded naman sila pareho at alam nilang natututo ang puso sa pagmamahal kapag may assurance silang dalawa. Saan mo gustong dumaan, Milo? Tanong niya sa asawa, sinipat niya ang relong pambisi para matansya ang oras. Maga pa naman. Hindi ka ba inaantok? Tanong nito. Nope, may oras pa ako para sa'yo, baka may dadanan ka pa. Usisa niya. Nagtamang kanilang mga paningin pero siyang una nag-iwas ng tingin dahil nagmamaneho siya. Pwede ba sa bookstore tayo, Walter? May bibilhin lang ako. Sure, basta para sa asawa ko. Sambit niya sa kamarahang ginulo ang buhok nito. Salamat, Sergeant Bebu.
Natawa na naman siya nang kumindat pa ito. No problem, my wife. Genuine ang nararamdaman niya para sa asawa. Malaki ang naging adjustment nila para maiwasan ng mga sitwasyon na pwedeng makasama sa damdamin ng isa't isa at para mapagtagumpayan ang marriage nila. Let's go na? Tanong niya nang nasa parking na ng bookstore. Let's go! Nauna na siyang bumaba mula sa sasakyan at umikot sa kabilang pinto upang pagbuksan ito. Hawak kamay silang naglakad papasok sa bookstore. Doon tayo, Bebu. Masayang sabi nito na makapasok sila sa loob, sabay turo sa mga libro tungkol sa criminal laws. May bala ka bang maglo? Natatawan tanong niya. Hindi preparation to sa board exam. Paliwanag dito habang hinahatak ang dalawang daliri niya. Sus, defensive? Natawa siya saka ito inakbayan. Pero pwede ka naman mag-law school kung gusto mo, Milo. Pag-aaralin naman kita. Mungkahin niya. Mula nang maikasal sila, obligasyon niya ng alagaan ng asawa niya. Siya nagpapaaral at nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan nito. So, sa mga anak na lang natin, Walter. Ngumiti siya sa sinabi nito. Wala pa nga tayo nagagawa eh. Gusto mo na ba? Tanong niya pero abala pa rin ang asawa sa pagpili ng libro. Saka na, Bebu. Kapag pulis na ako, tulad yun ni Daddy. Sagot nito. Sa bagay, mas maganda kapag tinupad mo muna ang pangarap mo. So, after this, saan tayo? Uuwi na tayo after this, Walter. Hindi ka na mamamasyal? Like magkape tayo, shopping? Question niya. Kailangan mo pang matulog. After this, uuwi na talaga tayo, Bebu. Ma-autoridad na sabi nito kaya tumango na lang siya. Si Roba ang taong hindi nakukuha sa material na bagay. Ang gusto nito ay quality time, kaya lahat ay ginagawa niya para may bonding silang dalawa. Date muna tayo, Milo? Mungkahi niya. Marahang kinuha ka ng kamay nito at dinampian ng halik ang palad. Unwind muna tayo, firing G? Tanong niya. G! Masayang sagot nito kaya napangiti siya. Ganoon kabilis magbago ang isip nito. Check natin kung tapos ang indoor shooting na ipinapagawa mo ron, Roba. Oo nga no, 2 linggo na akong hindi nakakadalaw doon. Busy kasi ako sa school eh. Tumawa siya. Sa sobrang busy nito ay nakalimutan na nito ang pamana ni Daddy Simon. Ang firing range na pinatayo ng mga abeliera sa lupain nila ay pagmamay-ari na nilang dalawa. So, tara na, Mrs. Del Alcantara. Nag-thumbs up ito sa kanya. Masaya niyang sinusuportahan ng asawa sa mga hilig nito. Maliban sa pagbili ng libro at pagbabasa, isa ring hilig nito ang shooting. Dumating ang araw na nag-invite si Roba sa kakambal niya. Nag-half day siya para mag-celebrate ang promotion ng asawa sa bagong bukas sa restaurant malapit sa school nila. Nagustuhan nila ang mga pagkain, lalo na ni Sahadia. Ikaw, Walter, ha? Sita niya na makauwi na sila. What? Kunot noon tanong nito. Hindi ko gustong ibinigay mo number ng kaibigan mo kay Sahadia, Walter Enoch. Tumawa si Walter at tinaas ang 2 kamay bago umupo sa sofa. Hindi ko masisisi ang kakambal mo kung na-love at first sight siya sa kaibigan ko, love. Gwapo naman talaga si Nigel. Sabi nito habang hinahatak siya para umupo sa kandungan nito. Niyakap siya ng asawa bago ipinatong ang baba sa kanang balikat niya. Pinaglaruan pang singsing sa daliri niya. Pero dapat hindi mo ibinigay ang number ng kaibigan mo, Bebu. Kilala mo ang kakambal ko. Giit niya. May isip na si Sahadia, love. Alam na niyan tama at mali. Sagot nito. Humanda ka kapag masaktan ng kakambal ko, Walter, ha? Banta niya bago tumayo mula sa kandungan nito at nagmarcha papunta sa kwarto nila. Love, hindi ko nakasalanan yun. Habol nito. Hiningi naman niya sa akin kaya syempre, ibinigay ko na. Pero dapat hindi mo na lang pinagbigyan kasi sa Sahadia yun. Pwede mo naman sabihin wala ka number ng kaibigan mo. Usal niya habang nagtatanggal ng uniform. Love naman. Sagot ni Walter. Lumapit ito sabay hatak sa kanya. Pinaupo siya nito sa kama. Nagtungo ito sa walk-in closet at kinuha ang damit niya. Roba, kilala ko si Nigel. Kapag hindi siya interesado sa isang bagay, hindi niya bibigyan ng oras. Siguraduhin mo lang, Walter, ha? Ayokong kutsa-kutsay nakakambal ko, ha? Yes, master. Sagot nito at naglalambing na yumakap na naman sa kanya.
Ngunit nangyari pa rin ang kinakatakutan ni Roba. Isang araw ay naabutan niya na lang ang kakambal na umiiyak. What happened, Sahadia? Nag-aalala niyang tanong. Ate, sambit nito saka siya niyakap na mahigpit. Pangit ba ako? Pangit ba ang mataba? Lihim niyang ikinuyom ang mga kamao. Sahadia. Bakit? Kapag mamataba, hindi na pwedeng mahalin na si Roba. Hinaplos niya mahabang buhok nito para pakalmahin. Tahan na kambal. Nandito naman ako. Tara na sa loob. Pinapasok niya muna ito sa kondo at pinaupo sa sofa. Nagtungo siya sa kitchen, kumuha ng tubig at nagmamadaling binalikan ng kapatid. Uminom ka muna ng tubig, Sahadia. Salamat, ate. Ano ba nangyari? Tanong niya habang nakakrus sa mga braso sa dibdib. Ate, pwede mo ba akong turuang humawak ng baril? Gusto kong mag-firing. Imbes ay tugon nito na ikinabigla niya. Ha? Di ba ayaw mo humawak ng baril? Nagtataka niyang tanong. Simula bukas, iba na si Sahadia. Puno ng determinasyon na sambit ito. What happened, Sahadia? Why are you crying? Bigla ay sulpot ng asawa niya. Wala Kuya Walter. Dinalaw ko lang si ate. Walang emosyon sagot ito. Sige ate, aalis na ako. Salamat. Hindi na niya napigilan pang kapatid, kaya hinatid na lang niya ito palabas. Napatingin siya sa asawa pagbalik niya pero nagkibit-balikat lang ito. Nakita mo yon? Tanong niya hindi maiwas sa mainis. Si Sahadia? Oo, kalalabas lang. Patay mali siyang tugon nito. Natatawa lumapit pa sa kanya at niyakap siya na mahigpit pero tinulak niya ito. Hindi ako nagbibiro dito, Walter. Tingnan mo nangyari sa kakambal ko. Paninisi niya. Love, please, I'm tired. Please, ayoko makipag-away sa'yo. Wala naman akong kasalanan. Kung meron mong may kasalanan dito, si Nigel yun. Depensa nito sa sarili. Diyan ka na nga! Naiiritan sigaw niya saka ito tinalikuran. Sa unang pagkakataon ay nabigo sa pag-ibig ang kakambal niyang si Sahadia at bigla na lang nagbago ang desisyon nito sa buhay. Nauna siya nakapagtapos sa pag-aaral kaysa dito. Sorry love, ilang minuto lang ibinigay sa akin kaya kailangan ko umalis agad. Malungkot ang sambit ni Walter, siya naman ay nakaramdam ng kirot sa dibdib. Walter, simula na ma-promote ka, mas lalo ka nawawalan ng oras sa akin. Okay pa naman dati, di ba? Dismayadong sabi niya, hinawakan ng asawa niyang kanyang kamay at ilang beses yung hinalikan. I promise, babawi ako. Hintay mo lang matapos ko ang assignment na pinapagawa sa akin. Wika nito. Baka sa boses itong hirap sa desisyong iiwan siya sa araw ng graduation niya. Bahala ka, Walter. Basta huwag mong kalimutan na i-update ako lagi Paalala niya. Tumango ito bago siya hinalikan sa labi at nagmamadali ng umalis. Malungkot na tinignan na lang niyang papalayong asawa hanggang sa nilapitan na siya ng daddy niya. Anak, it's not like that. Walter just needs to focus on work from now. Maghintay ka lang na bigyan niya ng sapat na oras para hindi naman ito sa'yo. Pag-aalo ng daddy niya, marahan siya nitong niyakap. Naramdaman niya ang paggalik nito sa ibabaw ng ulo niya. Sana pala, hindi na lang siya dumating, Dad. Hindi na po sana ako aasa na magstay pa siya kahit ilang minuto lang. Nakakaubos po ng pasensya maghintay, Daddy. Hinaing niya sa ama. Patience is a form of wisdom, Roba. It shows you trust life's timing. Nandito naman kami ng mami mo. Nandito ang pamilya natin para samahan ka sa celebration mo. Tara na, baka kanina pa naghihintay yung mga tita-tito mo, especially your grandparents. Tumango na lang siya sa ama at nagpatianod ng iginiya na siya nito sa loob. 6 na buwan ang matuling lumipas. 6 na buwan na rin silang hindi nagkikita ni Walter. Tanging text at tawag na lang ang komunikasyon nila. At aminado siyang namimiss na niyang asawa. Sa mga panahon ding yon ay kasama niya palagi ang kakambal niya. Ang firing range ang madalas silang tambayan habang hinihintay ang pag-apply niya bilang pulis. Nakapasa na siya sa entrance exam ng PNP. Ate Roba! Naibaling niyang atensyon sa kakambal. Sahadia? Mabilis siyang lumapit. Napansin niyang wala nang mahaba nitong buhok. Ano nangyari sa'yo? Dito ko babaguhin ang sarili ko. Watch me, ate.
Sagot nito saka tumakbo. Napailing siya sa desisyon nito. Hindi niya alam na posible palang magbagong pangarap ng isang tao ng ganun lang kabilis. Dumako naman ang tingin niya sa kanang bahagi ng firing range at namataan niya ang pamilyar na figura ng kanyang asawa. Walter? Kailan naman siya nakalabas? Off-duty na ba siya? Excited na sabi niya at balak niya sanang lapitan ito nang mapansin niyang may kasama itong ibang babae. Sino naman siya? Kapwa naka-FSU Pixelite Field uniform ang dalawa. Mabilis siya nagtago para hindi agad siya makita ni Walter. Matawagan nga, sabi niya sa sarili. Ibang pakiramdam niya. Higit na makitang tumatawa ang dalawa. Sinubukan niyang tawagan ng asawa pero hindi nito sinasagot, kaya lalo siya nainis. Mabilis siyang magselos, lalo na kapag may ibang binibigyan ng oras ang asawa niya. Isa pa, 6 na buwan na silang hindi nagkikita. Pasneya! Sigaw niya at nagmamadaling umalis sa lugar na yon. Samantala, ay kumunata noon ni Walter na makita ang likod ng asawa niya na patakbong lumabas ng gate ng firing range. Wait, Ate Jasmine! Paalam niya sa kasama at mabilis na sinundan si Roba. Katatapos lang ng duty niya sa detachment nang tumawag ang pinsan niya. Nag-inquire ito tungkol sa firing range. Inikot niya ito mula sa indoor shoot hanggang sa long shoot. Sadia, saan pupuntang ate mo? Hinihingal niyang tanong kay Sahadia. Huminto ito at humarap sa kanya. Ha? Pumasok siya sa loob ah? Hindi mo siya pinapunta dito? Mukha kasi nagmamadali siya eh. Nag-aalala niyang tanong. Oo nga po, nandiyan na siya kanina eh. Sinalubong ko pa nga. Sagot nito, halatang naguguluhan din. At saka kuya, akala ko ba busy ka at wala pang day off? Hindi na kayo nakikita ni ate ah. Kaya nga, susunduin ko sana siya sa bahay niyo pero nakiusap ang pinsan ko na samahan muna siya rito. Paliwanag niya at tumingin ito sa pinanggalingan niya. I think, alam ko ng dahilan kung bakit umalis ang kakambal ko, kuya. Habulin mo na. Shoo, shoo! Sabi nito na parang binubugaw lang siya. Ay nako. Anya at hinilamos ang palad sa mukha. O sige, ituloy mo na pagpapayat mo. Lumabas siya sa gate para habulin ng asawa. Pero nakita na lang niya sa sasakyan nitong humarurot palayo. Kinapa niya ang cellphone sa bulsa para tawagan ito pero wala siya makapa. Nalinti ka na. Inis niya sambit saka bumalik sa pwesto nila ng pinsan niya. Naharoon ang duffel bag at cellphone niya. Mas lalo siyang kinabahan na makitang marami yung missed calls. Pick up the phone, love. Okay ka lang, insan? Tanong ng pinsan niyang si Jasmine. Dumating bang asawa mo? Nasaan siya? Umalis na ate. Tinatawagan ko nga pero hindi sumasagot. Problemadong sabi niya. Ay, sayang naman. Gusto ko pa namang makilala ang asawa mo. Sabi nito. Yun nga ate. Kailangan mo talagang magpakita at magpakilala sa kanya. Baka ibang pagkakaintindi niya sa nakita niya kanina. Nababahala niyang pahayag. So, may lahing selosa palang asawa mo, Walter? Natatawang biro nito. Hindi niya kasi alam na off-duty na ako at dumiretso agad dito. Plano ko sanang ipakilala ka na dahil halos araw-araw siya nakatambay dito. Pero sa nakikita ko, iba talagang pagkakaintindi ng asawa ko. Mahabang paliwanag niya. O siya, sunduan na lang natin siya. Sa westyon ng pinsan niya. Sa kabilang banda ay umiiyak na umuwi sa bahay ng parents niya si Roba, na bigla pang mami niya na makita siya. Roba, anak, bakit umiiyak ka? Mabilis siya nitong nilapitan at agad siyang yumakap dito. Mami, si Walter. Halos kapusin siya ng hininga sa sunod-sunod niyang hikbi. Kumalma ka muna anak, ano ba nangyari kay Walter? May kasama pong ibang babae ang asawa ko, Mami. Umiiyak niyan sumbong at iyon ang narinig ng daddy niya na kalalabas lang mula sa kusina. May bitbit pa nga itong isang tasa ng kape. What did you say, Roba? Seryosong tanong ng kanyang ama. Si Walter po, Dad. Hindi niya po pinalam na nasa firing range na siya. Ang alam ko lang po ay may sunod-sunod siyang misyon at matagal pa bago mabigyan ng off. Pero Dad, nakita ko po yung babae kasama niya. Daddy, may husband cheated on me. Wala siya nakuha reaksyon sa ama, sa halip ay tumingin ito sa mami niya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, Simon? Naiiritang tanong ng mami niya. Tumikhim ang daddy niya bago ibinaling ang tingin sa kanya. Are you certain about what you said, anak?
Kilala ko si Walter, hindi yung gagawa ng bagay na ikagagalit ko. Kalmadong sabi nito. Dad, kinakampihan niyo ba cheater na yon? Ang saya-saya niya nga nakausap yung babae niya. Sigaw niya. Ngunit sa reaksyon ng kanyang ama ay mukhang ayaw siya nitong paniwalaan. Anak, baka nagkamali ka lang kasi. Hindi mo ba siya kinumpronta? Umalis ka lang ba matapos mo makita ang asawa mo? Alam mo naman, Roba, minsan na rin nagkamali ang mami mo. Naginala siya sa akin na may babae ako at baka niloloko ko lang siya. Ayokong maranasan mo rin ang nangyari sa amin ng mami mo. Maingat na paliwanag ng daddy niya. Ang mami naman niya ay umiyos ang tingin sa kanila. No, iba po kayo ni Mami, Dad. Hindi pa ba sapat na hindi siya nagpaalam sa akin na nakalabas na siya? Hindi niya ako sinundo sa bahay kasi may tinatago siya. Dad, I hate you. Mas pinapaniwalaan mo pa lalaking yon. Inis niyang sigaw at saka nag-walk out. Anak, saan ka pupunta? Sigaw ng kanyang ama. Hinabol siya nito matapos ibigay ang tsaa sa mami niya. Mabilis siyang sumakay sa kotse niya. Napansin niyang panay ang tawag ng asawa niya. Mabilis niya itong dinecline. Ang pinsan niyang si Vicenzo ang tinawagan niya. Alam niyang nasa Manila ito. Isang ring lang ang sinagot ito ang tawag niya. Ate, umiiyak ka ba? Bunga dito sa kabilang linya. Help me, Vicenzo. My husband cheated on me at pinagtatanggol pa siya ni Daddy. Subong niya sa nakababatang pinsan. Si Vicenzo ay anak ng Mama Zorena niya na bunsong kapatid naman ng daddy niya. What? And where is that man, ate? Nasa babae niya. Nasaan ka? Gusto ko muna maglayas. Umiiyak na sabi niya. Nasa kondo ako, ate, pero malapit na ako umuwi sa Italy. Pinapauwi ako ni Mami. Nasaan ka pala? Susunduin lang kita. Wika nito. Umiling siya kahit hindi naman siya nakikita nito. Ako nang pupunta dyan, Vicenzo. Sabi niya saka mabilis sa tinapos ang tawad. Dumiretso siya sa kondo ng pinsan niya. Samantala, ay kadarating lang ni Walter sa kondo nilang mag-asawa. Subalit wala siyang naabutan. Wala roon ang asawa niya kaya napasabunot siya sa buhok. Wala siya rito sa kondo niyo? Tanong ng pinsan niya. Umiling siya. Punta tayo sa bahay nila, ate. Pagdating nila sa bahay ng mga magulang ng asawa niya ay sinalubong agad siya ni Daddy Simon. What did you do to my daughter, Walter? Why did she come home crying? Malamig na tanong nito. Nakikita man niyang galit sa mga mata ng father-in-law niya ay kalmado pa rin ang boses ito na tila tinitimbang ang sitwasyon. Ngunit ang malaman na umiiyak ang asawa niya ay parang may sumaksak na patalim sa dibdib niya. Dad, misunderstanding lang po ang lahat. Sino raw ang kasama mong babae, Walter? Walang emosyon tanong nito at saktong nakasunod na sa kanya ang pinsan niya. Good afternoon po, General Abellera. Magalang nabati ni Jasmine. Tinitigan pa ito ng ilang sandali ni Daddy Simon bago lumamlam ang ekspresyon ng mga mata. SPO2 Jasmine Guillermo. Formal na sambit nito. Kahit retired na ito ay kilala nito ang pamilya niya. Si Jasmine ay pinsan niya sa ina. So, ang pinsan mo nakita ng anak ko na kasama mo. Opo, Dad. Tugon niya. Pasensya ka na, iyo. Ang panganay kong anak ay nagmana sa ina. Sabi ko na nga ba't baka nagkamali lang siya. Pero hindi ko pa rin nagustuhan ang ginawa mo sa kanya, Walter. Nangako ka sa akin na first priority mong anak ko. Hinayaan mo siya mag-isip na may babae ka. Kasi hindi mo pinalam sa kanya na makakalabas ka na sa detachment. Isang pagkakamali na yon. Seryosong pahayag nito at halatang dismayado. I'm so sorry, Dad. Nagsisisi niyan sambit. Nangako ka rin sa akin na magwo-work itong relasyon niyo pero may kulang sa inyo ng anak ko, Walter. Alam mo, sa simula ng relasyon, ang assurance ang pundasyon ng tiwala. Kapag ramdam ng bawat isa na may katiyakan at sinseridad sa bawat salita at kilos, unti-unti yung nagiging matibay na pundasyon na magpapalakas sa pagmamahalan, magbibigay ng kapanatagan sa puso at magpapalalim ng koneksyon sa isa't isa. Paalala pa nito. Tumango siya at muling humingi ng paumanhin. I'm very sorry, Dad. Hindi na po ito mauulit. Ang mali rin naman sa anak ko, hindi kanya kinumpronta. Basta na lang siya nag-isip ng hindi maganda. Napapailing na sabi nito. Nang makita niyang mother-in-law niya na mukhang stress na ay agad niya itong binati. Tignan mo, Solis. Sa'yo nagmana ang anak natin.
At least ako, sinugod ko si Kuya Lorenzo, yung anak mo. Nag-walk out. Nasaan na ba yun, Simon Dos? Nag-aalala na ako. Baka mapano na yun. Sigaw nito na may kasama pang palo sa dibdib ng asawa. Wala po ba siya rito, Mami? Kinakabahan niyang tanong. Wala. Umalis dahil pinagtatanggol ka raw ng daddy niyo. Ines sa tugon nito, bago binalingan ng asawa, mukhang mas galit pa ito sa father-in-law niya. Kaya nagpaalam na siya para hanapin ang asawa. Tinungo ang mga lugar na madalas itong pinupuntahan. Ngunit kahit anino ni Roba ay wala na siya nakita. Hanggang sa lumipas na ang 3 araw, hindi rin siya tumigil sa katatawag at sa wakas ay sumagot din ito. Milo, where are you? Sabik niyang tanong sa asawa. Ilan sandali itong hindi nagsalita. Akala niya ibinabaan na siya ng tawag. Roba, please talk to me, love. Sinungaling ka. Sabi mo sa akin kahit busy ka sa work mo, lagi mo akong i-update. Pero hindi mo sinabi sa akin na off-duty ka na ulit. Pinaasa mo ako, Walter. Sumbat nito na ikinapikit niya. Love, hindi ko sinabi sa'yo kasi may ano. Ano? Sigaw nito. Kahit over the phone lang sila nag-uusap, ay ngayon lang talaga siya pinagtaasan ng boses ito. Roba, mag-usap na lang tayo sa personal. Susunduin kita. Sabi mo sa akin kung nasan ka ngayon. No! Ayoko makitang pagbumukha mo, Walter. Iba ngang magalit ang mabait para itong tigre. Please naman, Roba. Maling iniisip mo na may babae ako. Love, I can't do that. Alam mo namang umiikot lang ang buhay ko sa trabaho at sa'yo. Nangako ako sa daddy mo na hindi kita sasaktan at aalagaan kita. Please, uwian mo naman ako. Pagmamakaawa niya sa asawa, ngayon niya higit naramdaman ang pagkasabik na makita ito. Uwi on your face! Ikaw naman na maghintay ngayon. Kung hindi ka makapaghintay, bumalik ka na lang sa babae mo. Pag-aakwa pa rin ito, kaya napabuntong hininga siya. Love, I told you wala nga akong babae. Pinsan ko lang si Ate Jasmine. Kilala siya ni Daddy Simon. Milo naman, hindi mo binabasa ang text messages ko. Sinabi ko na sa'yo na pinsan kong kasama ko ng araw na yun. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Halos maiyak na siya sa pagmamakaawa. At wala na siyang narinig na boses ito sa kabilang linya. Napabuga siya ng hangin dahil tuluyan na siyang binabaan ng tawag. Masakit na walang tiwala sa kanya ang asawa. Maya-maya pa ay nag-ring ang cellphone niya. Nang mabasa ang pangalan ni Roba ay agad niya sinagot yun. Milo, maniniwala ka na ba sa akin? Mahina niyang tanong. Tinawagan ko si Daddy. Pinsan mo nga ang babaeng yan. Okay, I'm sorry. But you can't blame me, Walter. Ang ganda-ganda pa ng ngiti mo. Samantalang asawa mo naghihintay kung kailan ka uwi. Tapos makikita kitang may kasamang ibang babae. Sa tingin mo, sino matutuwa sa ganon, ha? Sunod-sunod itong tanong na walang paninikip ng dibdib niya. I have a surprise for you, Roba. I brought my cousin to the firing range because she wants to meet you. I know you're there, kaya doon kami dumiretso. Sana nilapitan mo na lang kami kahit bugbugin mo pa ako ron ay okay lang naman. Tatanggapin ko yun at hindi ako lalaban. Anya. Love, uuwi ka na ba? We won't see each other anymore, Walter. I need to pursue my dreams. Kaya baka matagal bago tayo magkita ulit. Roba naman please, kahit saglit lang. Gusto ko makita. Nagsusumamong sabi niya. You better wait, Walter. If you can't, then that's your problem. Pagkatapos noon ay binabaan na siya ng tawag. Naihagis niya ang cellphone sa kama. Nang muliin tumunog ay para siya nakikipag-agawan at mabilis niyang tinalon sa kama ang cellphone. Love? Anya, ngunit boses ng lalaki ang narinig niya mula sa kabilang linya. Sa sobrang excitement ay hindi na niya binasa kung sinong tumatawag. Napaawang ang labi niya dahil hindi pangalan ng asawa niya ang nasa caller ID. Major? I've already coordinated with the Regional Recruitment and Selection Unit. Starting tomorrow, report to my office and I will designate you as officer in charge. Formal na pahayag nito. Off-duty ho ako, sir, at busy pa ako ngayon. Magalang niyang tugon. Ayaw niyang bumalik sa trabaho nang hindi pa sila nakakapag-usap ng asawa ng personal. Okay, pumunta ka na lang dito sa office ko kapag duty mo na. Wika nito saka nagpaalam. Nagpatuloy pa rin naman siya sa paghahanap. Lahat ng mga pinsan nito ay napuntahan na niya. Seryoso talaga si Roba na hindi na ulit sila magkikita. Hindi na rin niya ito makontakt.
2 linggo nakalipas ay nakatanggap siya ng tawag mula sa daddy niya. Binabati siya dahil pasado sa ranking ang asawa niya. Halos mapamura siya, hindi sa tuwa kundi sa galit dahil hindi man lang siya nito kinausap. At ang mas masaklap ay hindi pa ito nagpaalam sa kanya. Kinaumagahan ay sinama niyang parents niya na pumunta sa bahay ng mga in-laws niya. Ano nang plano mo ngayon, Walter? Tanong ng daddy niyang si Emmanuel. Wala akong gagawin kundi suportahan na lang po siya, Dad. Tugon niya. Si Daddy Simon ay napapahilot lang sa sentido. Ang mami naman niyang si Adelia ay kasama si Mami Solis. Ikaw nang bahala dyan, Walter. Apelyido mo naman ang dala niya. Ani Daddy Simon. Hindi pa kayo nakapag-usap patapos noon? Tanong naman ng daddy niya. Umiling siya. Susubukan ko po siyang kausapin doon. Baka magkaroon kami ng oras. Wika niya. Gagawa talaga siya ng paraan kung paano makalapit sa asawa. Give your wife some time, anak. Roba is still young and she's just starting to pursue her dreams. Ikaw naman ang maghintay ngayon sa kanya. Sabad naman ang mami niya na may dalang pitchel ng orange juice. Kasunod dito ang mother-in-law niya. Si Roba, kapag nagdedesisyon yon, hindi mo mapipigilan. Pero ang mahalaga ngayon, Walter, alam na ng asawa mo na pinsan mo lang ang pinagselosan niya. Singit naman ni Mami Solis, tumango lang siya. Pagmerienda muna tayo. Ana ang kanyang ina. Umupo ito sa tabi niya at hinagod ang kanyang likod. Ang inaasahan niyang makakapag-usap sila ay hindi nangyari. Kahit isa siya sa in-charge ay kailangan pa rin niya maging professional. Ang hindi niya lang talaga nakakayanan ay ang pag-iwas ito sa kanya kahit nagtatagpo na ang mga mata nila. Lapit-lapit ko lang sa asawa ko, pero parang ang layo pa rin niya. Naiiling na sabi niya. Tinatanaw na lang niya ito kahit gustong-gusto niyang lapitan. Makalipas ang ilang buwan, isa ng opisyal na pulis si Roba. Hindi naging madali ang daan bago niya narating ang pangarap na sumunod sa yapak ng kanyang daddy. Sa unang linggo pa lang ng training, buntik na siyang bumigay. Mabuti na lang at lagi niya nakikita si Walter. Congratulations, anak. Proud na proud sa'yo si Daddy. Sa lubong ng kanyang ama at mahigpit niya itong niyakap. Naluluha pa nga ang mami niya at ang sunod niyang hinarap ay ang in-laws niya. Congrats, iha. Wika naman ni Mami Adela. Hinalikan siya nito sa pisngi. Thank you, Mami, Dad. Nagmano rin siya sa father-in-law niya. Naroon din ang mga pinsan at grandparents niya. Talagang dumalo sa graduation ang mga ito. Subalit napansin niyang wala si Walter. Magsisimula na sana siya mainis na makita itong naglalakad na palapit sa gawin nila. May hawak itong buke at diretsong tingin sa kanya. Nang huminto ito sa tapat niya ay napalunok siya. Ma'am, Dad, pwede ko bang hiramin ang asawa ko? Ako na pong bahala sa kanya. Hindi pa nakasagot ang mga magulang nila ay nahapit na siya ng asawa sa baywang at hinila palayo. Gustuhin man niyang magpumiglas ay hindi niya magawa. Hey, hindi ako pwedeng umalis. I-assign pa lang kami after this. Sigaw niya nang pagbuksan siya ng pinto ng sasakyan nito. I know, Roba. I need to talk to you in private. Wow! Sinisigawan mo ba ako? Asik niya sa asawa. Nalilisik na rin ang mga mata niya. At nang mapagtanto nito ang pagkakamali, ay bigla na lang lumapit sa kanya. Inilapag nito sa hood ng sasakyan ang bulaklak at isinandal ang noo sa balikat niya. Ramdam niya ang mabibigat itong paghinga. Milo, bati na tayo, please. Ang tagal kong hinintay yung pagkakataon na ito na makita ko ulit sa malapitan at mayakap man lang. Mahinang sambit ito. Napabuntong hininga siya at kusang yumakap sa baywang ni Walter. Naramdaman niyang natigilan ito ngunit kalaunan ay niyakap siya pabalik. It's enough. Someone might see us. And the truth is, only my backer knows I'm already married. Sabi niya at marani itong tinulak. Napahagod ito sa batok at tipid na tumango. Kinuha nitong bulaklak at ibinigay sa kanya. Congratulations, love. I'm proud of you. You were able to get through this all alone. And you did it all without me. Wika nito na parang may himig ng pagtatampo. Pero sa totoo lang, tuwing nakikita niyang asawa ay parang binibigyan na siya nito ng lakas ng loob upang magpatuloy. Sapat na ang presensya nito para matupad niya ang pangarap. Kailangan ko na bumalik, paalam niya. Mahigpit na hinawakan niya ang bulaklak. Okay. Matamlay na sabi nito.
Nang magsimula siyang humakbang ay hindi man lamang ito lumingon sa kanya. Nanatiling nakayuko at nasa bubong na ng sasakyan ang braso nito. Nakagat niya ang labi. Ngayon pa lang ay nakokonsensya na siya. Aminado siyang may pagkakamali rin siya. Hey, pukaw niya sa atensyon nito. Nag-angat ito ng ulo at halos mapangisi siya na makita ang pamumula ng mga mata nito. May kailangan ka pa ba, Milo? Usisa nito. Sorry again for doubting you, but you cannot blame me, Walter. Babae lang ako, oo, aminadong selosa. Kung gusto mo, bumawi ka na lang sa akin. Sabi niya. What is it, love? Paano ako makakabawi sa'yo? Nakangiti na ito at hindi na mukhang matamlay. Since hindi naman ako nagkaroon ng boyfriend, you need to court me and do your best to win me over. For now, let's forget that we are married. I want us to start as boyfriend and girlfriend first. Okay ba yun sa'yo? Kung ayaw mo, maghiwalay na lang tayo. Sabi niya. Nanlaki ang mga mata nito saka nagmamadaling lumapit sa kanya. Siyempre gusto ko. Okay. First, liligawan kita. Okay lang yun sa akin. Roba, losing is something I could never handle. Kaya hindi ako makapapayag na hiwalayan mo na lang ng ganun. Kapag maluwag-luwag ng oras mo, saka kita yayayay mag-date. Nakangiti nitong sabi. Okay, babalik na ako. Paalam niya at tumalikod na ngunit may ngiti sa labi niya. Pagkatapos niyang ma-assign ay diretsyong uwi niya sa kondo. Pwede siyang umuwi. Malapit lang naman ang detachment nila. Sa sobrang pagod ay nakatulog na siya sa sofa. Nagtaka naman si Walter na makitang nakabukas ang ilaw sa kondo. Naging alerto agad siya sa takot na baka may nakapasok na masamang loob. Wait, what? Is that my wife? Gulat niyang tanong sa sarili. Napako kasi agad ang tingin niya sa sofa. Maingat siya naglakad palapit sa kinaroroonan ng asawa. Hindi nga siya nagkamali na si Roba ang natutulog doon. Umuwi ito sa kondo nila, pero alam niyang limitado pa rin ang oras nito. Maingat niya itong binuhat at dinala sa kwarto. Sleep well, love. Hinalikan niya ito sa noo at inayos ang kumot. Ilan sandali pa niya itong tinitigan bago siya nagpasyang maligo. Pagkatapos ay tumabi siya rito. Ngunit ang magising siya ay wala na ito. Maaga ba siyang bumalik sa detachment? Dapat sabay na kaming umalis eh. Naiiling niyang sambit at nanatiling nakahiga sa kama. Good morning. Hindi ka pa ba babangon dyan? Napabalikwas siya ng bangon na marinig ang boses ng asawa niya. Love, nandito ka pa? Malawak na agad ang ngiti niya sa labi. Nakasuot na ito ng uniforme. Handa na sa duty nito. Ay hindi, si Sahadi ang harap mo ngayon. Pabalang na tugon nito na tinawanan niya. Kilala pa rin kita, Milo, kahit magtabi pa kayo ng kakambal mo. Tumaas ang kilay nito sa sinabi niya. At paano naman? Tila naghahamon nitong tanong. Pinagkrus pa nito magkabilang braso. Because my heart only beats for you. Look, you're just standing there doing nothing. But you've managed to make me smile. Wika niya. Namulang magkabila nitong pisngi ngunit inirapan siya. Go, get yourself ready so we can finally eat. Ang aga-aga ng bobola ka. Suplad ang sabi nito. Ang sungit ang misis ko. Mahinang sabi niya ngunit sapat yun upang marinig ng asawa niya. Muli itong umirap. Nang tumalikod ay mabilis niya itong napigilan. Ikinulong niya ito sa mga bisig niya. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito. Walter, I miss you so much, Roba. You don't know how hard I fought the urge to come closer during your training. But I held myself back because I didn't want to distract you from chasing your dreams, love. Hinigpatan pa niya lalo ang yakap dito. Humalik din siya sa balikat ito. Please, bati na tayo. Lalamig ng pagkain, Walter. Please, Milo, hindi ba dapat ikaw din? Kailangan mong bumawi sa akin dahil inakusahan mo ko na may babae. Loyal ako sa'yo, di ba? Bati na tayo, okay? Para kang bata, Walter. Please, Roba. Oo na. But Walter, yung sinabi ko kahapon, dapat mong sundin. Okay, now, time to make my jealous wife on a date. Sabi niya at sa wakas ay hindi na nito pinigilan pa ang mapangiti. Nakalaunan ay naging tawa. Huwag mong ipangalanda ka na selosa ako. Asik nito. Ngumisi lang siya at dahan-dahan niya itong pinaharap sa kanya.
Ikinulong ng mga palad niya ang magkabilang pisngi nito. You're so beautiful, Roba. Come here, let me check. Have you gained weight or maybe mas gumaan ka? Tanong niya at dahan-dahan itong pinangko. Hey! Sigaw nito at gustuhin man itong magpumiglas ay hindi nito magawa. Malulukot yung uniform ko, Walter. Strict pa naman daw ang magiging boss namin sa detachment. Ano ba? Ibinaba na niya ito, ngunit hinampas pa siya sa dibdib. Sino raw magiging boss niyo? Usisa niya. Hindi ko alam, baka matanda na kaya strict. Oh, I see. Mauna ka na sa labas, Milo. Maghihilamos lang ako. Anya, saka nagtungo sa banyo. Ayaw niya maghintay palalo ang asawa. Baka tuluyan na siya nitong iwan. Gusto pa niyang makasalo ito sa agahan dahil ngayon lang ulit sila nabigyan ng pagkakataon na sabay kumain. Buo na agad ang araw ni Walter sapagkat nakasama niya si Roba. Una itong umalis. Kailangan itong mag-report agad. Samantala ay nanlaki ang mga mata ni Roba na makitang asawa na pumasok sa detachment nila at may sumaludo pa rito. Don't tell me, dito siya naka-duty? Gulat niyan tanong sa sarili. Walang kangiti-ngiti si Walter. Seryoso at halos hindi mabasang ekspresyon ng gwapo nito mukha. Ngunit ang magtamang paningin nila ay unti-unting lumamlam ang mga mata nito. Police Officer Roba Abeliera de Alcantara. Sambit nito. Sumaludo pa ito sa kanya. So, you were assigned here, Walter? And I happen to be one of your superiors here, love. Naningkit ang mga mata niya sa sinabi nito. Sir de Alcantara, we're both on duty, so don't call me that. Saway niya, nagkibit-balikat lang ito. Let's get back to work, Milo. Kinindatan siya nito, kaya mabilis niyang tinignan na mga kasamahan kung wala nakakita sa kapilyuhan ng asawa niya. Katrabaho na nga niya si Walter. Hindi siya updated dito kaya wala siyang kaalam-alam na on duty ito sa detachment kung saan siya inassign. Makalipas ang ilang linggo, ganoon pa rin ang routine nilang mag-asawa. Unti-unti rin namang bumalik ang tiwala niya kay Walter dahil pinatunayan nitong karapat-dapat itong bigyan ng second chance. Dahil din sa tagal nilang hindi nagkasama, ay narealize niyang mali rin siya para mag-assume agad at umalis. Ganoon yata kapag hindi pa nagkakaroon ng nobyo kahit kailan. Nahirapan talaga siyang balansehin ang emosyon niya. Nang araw na yon, day off nilang mag-asawa kaya inaya siya nitong pumunta sa bar. Walter, hindi ako uminom ng alak. Bakit mo ako dinala dito? Akala ko ba magde-date tayo? Kunot doon tanong niya sa asawa. Oh, Dad, marami pa naman tayong oras para dyan, love. I just wanted you to meet my friends. Sa sinabi nito ay binawi niyang kamay. No, ayoko makitang kaibigan mo. Yung Arabong hilaw na yon. No way, Walter Enoch de Alcantara. Chill, my wife. Wala si Nigel at hindi siya harabong ilaw. Sabi nito at muli siyang hinawakan sa kamay, ngunit binawi niya yon. Ayoko, uuwi na lang ako. Sigaw niya nang akmang aalis na siya ay mabilis siya nitong niyakap sa baywang. Please, love. Promise wala si Nigel. Siya lang naman ang nakakilala mo pero 4 pa sila. Napabuntong hininga na lang siya at sumunod na kay Walter. Siguraduhin mo lang dahil tatama itong kamao ko sa panga mo. Babala niya na ikinahalakhak nito. Naging pulis ka lang, naging ganyan ka na rin sa asawa mo. Na wala na malambing kong asawa. Umikot ang mga mata niya sa sinabi nito. Tuluyan at sila nakapasok sa bar. Hindi na alintana ni Roba ang ingay mula sa loob. Umakyat sila sa second floor na ikinatuwa niya dahil sa VIP room sila nagtungo. Hey parts, we're here! Nagsitayuan ang 4 na lalaki na pawang matatangkad at may matitikas ang tindig. Isa-isa niyang tinignan ng mga ito. Napahinga siya ng maluwag dahil wala roon na lalaking nanakit sa kakambal niya. Walter, hey! Nakipagkamay ang mga ito sa asawa niya. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kagwapo ang mga kaibigan nito. Kumusta? By the way, this is his girlfriend, Roba Abeliera de Alcantara. Sabad niya, kaya mabilis siyang tinignan ni Walter. May pekeng umubo mula sa mga tropa nito. Love, ipapakilala mo sarili mo na girlfriend ko pero daladalang pangalan ng pamilya ko. Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Pinagtaasan niya ito ng kilay. Settled na ito, right? Girlfriend mo ko at boyfriend kita. Yun ang pinag-usapan natin bago ko tanggapin ang pakikipagbati mo sa akin. Don't forget that, Bebu. Nakangisi niyan sa bead. Whatever, Milo.
Sila pala mga tropa ko. Si Engineer Liam Carion, itong nakapulang long sleeves. Next si Attorney Marcus Lazgano na mukhang matino sa kanilang apat. Si Dr. Levi Descalar na tipid kong umiti. And lastly, si Nicolas Vallejo na favorite ang white cup niya. Feeling mysterious. Hi, Mrs. Del Alcantara. Nice meeting you. Hindi na niya sinaway pa si Attorney Marcus. Isa-isa na ring nakapagkamay ang mga ito sa kanya. Saka siya inayang umupo. Love, CR lang ako dito ka muna. Paalam ng asawa niya, tumango lang siya. Pagbalik naman ni Walter sa VIP room ay nabahala siya na makarinig ng ingay sa loob. Kinabahan siya na baka may nangyaring hindi maganda lalo na't iniwan niyang asawa sa mga kaibigan niya. Roba! Hysterical niyang sigaw na makitang sinusugod na ni Roba ang kaibigan niyang si Israel. Mabilis na umilag sa mga suntok at sipa si Israel. Kahit chef ito ay sabay sila nag-aral noon ng taekwondo at silang anim ay puro black belter. Sikat sila noon pa man, kahit nagkahiwa-hiwalay sila ng landas, nanatiling buo at matatag ang samahan nilang anim habang tinutupad ang kanika nilang pangarap. Nigel, stop it! I can't parts! Pigilan mo muna ang asawa mo! Sigaw nito, halatang nahihirapan na sa sitwasyon. Ang iba nilang mga tropa ay parang walang pakialam. Panay inom at nanonood lang ang mga ito. Nang sinubukan niyang lapitan ng asawa at mabilis niyang naikulong sa mga bisig niya, ay sunod-sunod ang paghinga nito. That's enough, love. He's a black belter and you can't beat him. Mahinahon niyang sabi. Yeah, like I'd ever let someone lay a hand on my cheek. No way, over my dead body. Sabi pa ni Israel, kaya pinukulan niya ito na masamang tingin. See? Ganyan siya kagaling at kahambog. Anya at inilabas niyang puting panyo, pinunasan ng pawis ito sa noo. Meron pang namumuo sa ibabaw ng ilong nito. Pupunasan pa sana niya ito sa leeg nang malakas na dumapo ang pala dito sa pisngi niya. Napapikit siya. Sige, sa labas muna kami, parts. Paalam ni Levi at sunod-sunod na lumabas sa mga ito. Sorry, parts. Hindi pa yata ako kayang patawarin ng asawa mo. Again, sorry, Mrs. Del Alcantara. Usap na lang tayo kapag malamig ng ulo mo. Sabi naman ni Israel at sumunod na rin ito sa iba pa. Nakaawang ang labing tumitig siya sa asawa. Nag-aapoy sa galit ang mga mata nito. Love, bakit mo naman ako sinampal? Nagsinungaling ka. Sabi mo wala lalaking yun at hindi siya pupunta rito. Asik nito sabay duro sa dibdib niya. May dahilan si Nigel kaya niya yung ginawa sa kapatid mo, Roba. I don't care about that reason, Walter. Kahit ikabubuti pa ng kapatid kong ginawa niya. The fact na pinaiyak at sinaktan niya si Sahadia, sapat na dahilan na para magalit ako sa kaibigan mo. Wait. Bakit tayo nag-aaway? Problema na ng kaibigan ko at ng kapatid mo. Bati na tayo, di ba? Pero nagsinungaling ka pa rin, Walter. I know, love, I know. But please, huwag ka magalit sa akin. Saka matuto ka muna makinig sa paliwanag niya. Alam mo na dyan sisirang relasyon kapag pinapangunahan agad ang galit eh. Tandaan mo, Roba, sa bawat pagkakataong pipiliin mo makinig bago magalit, pinipili mo rin ang kapayapaan at pagmamahal. Walang masisira kung ipinaliwanag mo na maayos ang sitwasyon sa taong yan, Walter. At hindi mo siya bibigyan ng false hope. Minsan ang pagiging tapat ang pinakamakapangyarihang paraan para mapanatili ang tiwala at respeto. Roba, at kung sa tingin mo nagsisimula sa galit ang paghihiwalay ng dalawang tao, pues wag mo siyang bigyan ng dahilan para lalo pang magalit. Being careful with other people's feeling is more important than your own pride. Hindi na siya nakapagsalita pa sa sinabi nito dahil may punto naman. This is the reason why I'm falling for you even more, Roba. Ang kaso, ang sakit mo manampal. Reklamo niya, saka napahawak sa kawawa niyang pisngi. Parang doon lamang ito natauhan at agad sinuri ang pisngi niya. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nagalit lang talaga ako sa ginawa ng lalaking yun. Paumanhin nito. Bumalik siya sa pagkakaupo. Sumunod sa kanyang asawa at naglalambing na niyakap siya. Sorry, Bebo. Kahit nasampal kita, bati pa naman tayo, love. Galit lang ako sa kaibigan mo, hindi sa'yo. Malambing na sabi nito at hinaplos ang panga niya. Alam mo, Roba, marunong ding magtampo ang mga lalaki, kaya suyuin mo pa ako lalo. Nakangisi niyan sabi. Really? Napanguso ito at nang akmang aalis na sa tabi niya ay mabilis niyang hinapit sa baywang. Just kiss me para hindi na ako magtampo, love. Pinagdikit niya ang tungki ng kanilang ilong at marahan niyang ikiniskis yun.
Napahalakhak ang asawa niya bago dumampi ang malambot itong labi sa kanya. I love you, Walter. Pagkatapos itong sambiti ng mga katagang yon, ay muli itong humalik sa labi niya. Bumilis ang pintig ng puso niya. Pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya sa tuwa. Hindi niya inaasahan na ito pa ang unang magsasabi na mahal siya nito. Nang mga sumunod na araw ay pinagtagpo naman niyang asawa at ang pinsang si Jasmine. Humingi ng paumanhin ng mga ito sa isa't isa. Sa kabila ng pagiging abala nila sa trabaho, kahit na papano ay mayroon silang oras sa isa't isa. Hindi nila namalayang 1 taon na agad ang lumipas. Ang tagal kong hindi nakapunta sa private resort namin. Nakangiting sabi ni Roba sa asawa. Magkasiklop ang mga daliri nila habang naglalakad sa dalampasigan. Kasalukuyan silang nasa private resort ng pamilya niya. Hindi naman yun kalayuan dahil nakatira sila sa Batangas. Nililipad ng hangin ang puting bestida niya habang bitbit ang asawa niya ang tsinelas silang dalawa. You're busy, that's why love. Anito, kaya nga eh. Kumunot ang noon niya nang bumitiw sa kanyang asawa. Humakbang ito paharap sa kanya. Napaka-special daw sa inyo ng lugar na ito, kaya gusto kong gawing mas memorable ito para sa atin. Wika nito. Nang makitang dahan-dahan itong lumuhod sa harap niya, ay malakas siya napasinghap. Naglabas na rin ito ng singsing. Walter, hey! Love, are you ready to marry me again? Because I swear to offer you my body, my heart and my soul for the rest of my life. Please marry me again, Roba Abellera de Alcantara. Sinserong pahayag nito. Walter, hindi naman natin kailangang magpakasal ulit para patunayan na hindi na tayo dinidiktahan ng pamilya natin. Sapat na yung mahal natin ng isa't isa, kaya pinipili nating manatiling ganito. Pero oo, pakakasalan pa rin naman kita. Mabilis itong sinuot ang singsing sa kanya. Hinalikan ng likod ang palad niya bago ito tumayo. I love you, Roba, more than I love myself. Naluluha nitong sambi. Kinabig siya nito sa bato at hinalikan siya sa labi. Ipinikit naman niya mga mata at tumugon sa mainit na halik. Nang may naaalala siya ay marahan niyang itinulak sa dibdib si Walter. Love, may regalo pala ako sa'yo. Hinaplos ito ang labi niya bago tumingin sa kanya. What is it, love? Akin ang kamay mo, love. Anya, nakangiting inilahad naman nito ang kamay, bariin pang humalik sa sentido niya. Dinala niya sa impis niyan siya ng palad nito. Nagsalubong ang kilay nito, na natili naman siya nakangiti. Pabalik-balik ang tingin nito sa tiyan niya at sa mga mata niya. Nang mapagtanto nito kung anong klaseng regalong ibinigay niya, ay napamura ito sa tuwa. What? Magiging daddy na ako? Tuwan-tuwang tanong nito. Tumango siya at humagikhik. We're having a baby! Mas lalo siya natawa nang pinaulanan siya nito ng halik sa buong mukha niya, saka siya niyakap ng may pag-iingat. Makalipas ang ilang taon, nabiyayaan sila ng 2 anak. Lalaki ang panganay nila at babae ang bunso. Love, look who's here to visit us, our precious little guest. Napalingon si Walter sa pinanggalingan ng boses ng asawa. Nakatayo ito mula sa likuran nito ay dahan-dahang nagpakitang batang lalaking nasa 4 na taong gulang. Napangiti siya na makitang mahigpit ang hawak nito sa bestida ng asawa niya. Nilingon naman yan 2 nilang anak na sina Wayne Enoch at Zarina na abala sa paglalaro. Ang kanilang munting bisita ay anak ng kaibigan niyang si Israel Nigel. Azrael Dana. Sambit niya sa pangalan nito, bahagyang kumaway sa kanya ang bata. Ay po, Uncle Ninong! Anito saka napatingin sa mga pinsan. Kaedad ng bunso niyang anak si Azrael. Wayne, Zarina, nandito pinsan niyo. Anunsyo ni Roba sa mga anak nila. Azrael! Masiglang sigaw ng panganay nilang si Wayne. 7 taong gulang na ito. Nagmamadali itong lumapit sa nakababatang pinsan. Hi, you're here again! Hello po, Kuya Dane! Parang nahihiyang ganting bati ni Azrael. Natawa si Roba. Kung gaano kaligalig ang kakambal nitong si Sahadia ay iba naman ang ugali na nag-iisa nitong anak. Rai! Masayang sambit ng bunso nila. Yumakap agad dito sa pinsan at pinupog ng halik ang nananahimik na si Azrael. Anak, enough na. Ang dami ng laway na dumikit sa pisngi ng pinsan mo. Natatawa niyang komento.
Hindi naman nagreklamo ang batang lalaki. Humagikik na rin ito. Lumapit siya sa asawa at humalik sa pisngi nito. Dapat, bigyan na rin nila ng kapatid sa Israel para may kilaro ng anak nila. Love, isa lang ang gusto nila. Hayaan na lang natin sila. Desisyon nilang mag-asawa yun. Sabi niya. Come here, Azrael. May cake kami here. Are you hungry ba? Tanong naman ni Wayne. Iginiya na nito palapit sa mesa ang pinsan. Bless po ako, Uncle Ninong. Wika ni Azrael. Lumapit ito sa kanya't upang magmano. Where's your mom and dad, Israel? Magiliw niyan tanong sa bata. They have a date po, Uncle Ninong. I didn't go with them po because I wanted to play with Kuya Jane and Zarina po. Paliwanag dito. Nagmana talaga ito sa ama, kaya diretsong pananalita. I see. Azrael, ayaw mo ba magkaroon ng baby brother or sister? Tanong niya. Naramdaman niyang kinurot siya ni Roba sa tagiliran. Love, ikaw naman pala tong namimilit eh. Tara, pakainin natin ang munting bisita natin. Me too, Mommy! Me too po! Zarina wants to eat too! Nagtatalo naman sa tuwa ang bunso nila. Alright, baby. Nakatanaw lang siya sa asawa niya nang asikasuhin nito ang mga bata. Dad, come here. Hindi ka po ba kakain? Usisa naman ni Wayne nang mapansing nakatayo lang siya. Binalikan pa siya dito at hinawakan sa kamay. Let's eat po, Daddy! Love, ampunin na lang kaya natin si Azrael. Total, gusto naman dito ng pamangkin mo. Bulong niya sa asawa at malakas itong natawa. As if hahayaan ka ng kaibigan mo. Nag-iisa na nga lang yan tapos aampunin mo pa? Naku, makikipagpatayan yun sa'yo. Bulong nito pabalik. Pinisil pa nitong pisngi niya. Nang kakain na sana sila ay sa kanila nakita ang mag-asawang pinag-uusapan nila. Mommy, Daddy! Masayang sigaw ni Azrael na makita mga magulang nito. Sahadia, akala ko ba umalis na kayo? Nagtatakang tanong ni Roba sa kakambal nito. Nagbago ng isip namin ng asawa ko, ate. Isasama na pala namin si Azrael. Baby? Tawag nito sa anak. I'm eating pa po, Mommy. Nakangusong sabi ng anak nito. Yes po, Mimi. Kain pa po siya. Balik po kayo later. Bye! Sabad ng unika iha niya. But I miss Mason na agad sa... Wika naman ni Sahadia, naiiling na lang ang asawa nito. Oh, it's okay po, Mimi. Eat muna. Sagot ni Zarina. Kumain muna kayo bago umalis. Pagbigyan niyo ng anak namin, Sahadia. Ani Roba sa kapatid. Ano pa bang magagawa namin, ate? Pero sige, hindi ako tatanggi sa pagkain. Di ka, babe, kain muna tayo. Baling ni Sahadia sa asawa. Come, Mommy, come! Dito ka po sa tabi ko! Anyaya ng anak nito. How about ni Mason? Ipapalala ko lang na mas lamang ako sa mami mo sa pag-aalaga ko sa iyo Pabirong sumbat ng kaibigan niya sa anak. Mas abala kasi sa trabaho nitong asawa. Here po, Daddy. Sit ka po here. Tapos kandong mo po ako. Sabi ng inaanak niya. See, love, magandang future ng kakambal mo sa kaibigan ko. Bulong niya sa asawa, sumandal ito sa balikat niya. Yeah, right. Sabi nito. Napuno ng tawanan ang hapagkainan habang sabay-sabay silang nagmeryenda. Hindi madaling bumuo ng tiwala at pagmamahal sa simula ng isang kasal na base sa kasunduan. Sa umpisa, mangangapa talaga at kailangang matutunan ang paraan ng isa't isa. Ngunit kapag buo ng desisyon na i-work out ang pagsasama, unti-unti ring sisibol ang tiwala at sa tamang oras, magiging totoo at matibay ang pagmamahal sa isa't isa. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!